Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol dito sa altcoin na si Fetch AI. At ayan, sabi po rito ay altcoin Fetch AI shatters record with impressive rally. Kaya ayan, binasag daw po niya ang kanyang record dahil po sa kanyang ipinamalas na impressive rally or kahanga-hangang pag-angat sa kanyang presyo. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, sabi rito ay altcoin Fetch AI, yan, or FET, FET breaks record. Yan. Sabi rito, in the last 7 days, there has been a staggering 110% increase in the price of FET, indicating Fetch AI's impressive performance. Kaya yan. Yung kanyang naging kahanga-hangang rally na ito or performance ay dulot po yan ng kanyang last 7 days na pag-angat sa kanyang presyo sapagkat siya po ay nagpamalas ng 110% na paglago sa kanyang presyo. Kaya yan, malaki po yan. At malalaman po natin dito kung ano yung naging dahilan. Kung pag-check po natin yung kanyang presyo ngayon ay ayan, naglalaro po siya sa presyong 2.60 or 2.6. Ayan, at kitang-kita po natin na yung kanyang previous price actions ay tuloy-tuloy po itong sa kanyang paakyat. Pero meron po siyang mga konting mga consolidations. Yan. Dito po noong February 21 hanggang February 27 nag-consolidate po siya rito, pero nagpatuloy din po ito sa kanyang pag-akyat. At dito na rin po mga March 3 hanggang March 5 ay nag-consolidate po siya. Tapos ngayon ay nagpapatuloy pa rin po ito sa kanyang pag-akyat. Kaya yan, dire-diretso po siya na umaangat. The Fetch AI Foundation's initiatives announced on March 5, 2024 named Fetch Compute aimed at advancing the artificial intelligence economy is associated with the recent price increase on FET. Kaya ito po yung may kaugnayan yan sa pag-angat ng presyo ni FET. Ayan, yung kanilang announcement, yung kanilang tinatawag po nilang Initiative Foundation. At ito po ay kanilang in-announce noong March 5, 2024 at tinatawag po nila itong Fetch Compute. At ang layunin po nito ay para mas ma-improve or mag-advance yung kanilang artificial intelligence economy. Kaya yan po ang nagdulot sa pag-angat ni FET. This move supports the growth of altcoin Fetch AI by providing developers and users with advanced computational power to create more sophisticated models and solutions. Kaya ayan, yung itong Fetch Compute kasi na ito ay mas yung mga developers dito kay Fetch AI. Yan, yung kanilang mga developers at saka users ay mas magkakaroon po sila ng mas matinding computational power na pwede po nilang yan, nagagamitin po nila yan para sa mas sophisticadong models at saka solutions. Yan, parang mas syempre kung mas malakas yung computational power, mas maganda yung output na magiging resulta ng ating create na produkto. Kaya ganyan lamang po yan. Kaya naging maganda po yung development na ito dito kay Fetch AI. Kaya nagkaroon ito ng positive impact sa presyo nito. Kaya po siya umangat. Expectations of a 20 times increase. Yan, inaasahan po na makakaranas itong si FET ng 20 times na paglago sa kanyang presyo. Notably, renowned expert like Crypto Rover suggests that FET has not yet peaked and will continue to grow. Ayan, yan po si Crypto Rover, isang kilalang eksperto dito po sa crypto. Yan, dito po sa pag-a-analyze ng mga cryptocurrencies. Siya po si Crypto Rover at ayon po sa kanya ay hindi pa nagagawang akyatin ni Fetch or ni FET ang kanyang pinakamataas na presyo
Kaya sa madaling salita ay patuloy lamang daw po ito sa kanyang pag-akyat or pagtaas sa presyo. Yan po yung actual na tweet ni ginoong Crypto Rover. Yan, sabi niya rito ay most likely you think it will top out anytime soon. But I bought at 0.7 and I will not sell anytime soon. It is now a 2 billion market cap. I think it will top around 40 billion to 60 billion. 20 times from here seems reasonable. Kaya yan po si Crypto Rover. Mismong siya ay bumili daw po siya sa presyong 0.7 or 70 cents at wala daw po siyang balak na ibenta ito. Ayan. At sa ngayon ay meron daw po itong market cap na 2 billion. Itong si Fetch AI or FET. Yan, meron po siyang 2 billion na market cap at siya po ay naniniwala na yung kanyang market cap na ito ay lalago daw po ito at aabot ng 40 to 60 billion. At kung pag nangyari ito ay makakaranas itong si Fetch AI ng 20 times na paglago sa kanyang presyo. Rover predicts that Fetch AI's market value could reach between 40 billion and 60 billion, which would mean a 20 times increase from the current state, highlighting the significant future potential of Fetch AI. Kaya yan na nga yung aking ipinaliwanag kanina, na mula po sa 2 billion na market cap ni Fetch AI ngayon, ay posible daw po itong umabot or lumago ng hanggang 40 billion to 60 billion. At kung pag nangyari yan, ay makakaranas ng 20 times price increase itong si FET. New alliance and whales. Fetch AI's strategic alliance with Deutsche Telekom is also emerging as a significant development. This strengthens the company's position in the blockchain industry and could enhance the future potential of FET. Kaya yan, meron po kasing nakalap na isang malaking kapartner itong si Fetch AI. At ito po ay si Deutsche, yan, si Deutsche Telekom. Yan, kaya isa po itong malaking development para sa kanya. Dahil sa pamamagitan po nito ay mas lalong magkakaroon siya ng mas lalo siyang lalakas. Yan. At dito sa blockchain industry at mas lalo pang titindi yung kanyang potential. Yan, yung potential nitong si FET. However, sales from whale addresses are drawing attention. This massive wallet continue to sell their holdings, creating some uncertainty in the market. Specifically, the sale of 8.45 million FET, resulting in a gain of $17 million, could cause concern among investors. Kaya yun nga lang, at syempre marami na po kasing mga nakabili sa mababang presyo ni Fetch. Kaya yan, yung mga whales, yan, nakapag-accumulate po sila sa mababang presyo. At ang parang yung nagdudulot po ng uncertainty dito or walang kasiguruhan ay kung magti-take profit yung mga whales na ito. Yan. Kasi meron ngang isang whale, meron daw pong isang whale dito na ayan, meron po siyang 8.45 million na FET. Kaya kung pag ibebenta niya ito ngayon ay meron siyang kikitain na $17 million. Yan, kung siya po ay magti-take profit. Kaya nakakabahala daw po ito sa ibang mga investors, lalong-lalo na yung mga maliliit na investors. Dahil kung pag binagsak po ng whale ang kanyang holdings na ito, malaking FET holdings na ito, ay syempre magdudulot po ito ng selling pressure at babagsak po ito. Kaya yan po yung kinakabahala ng mga investors dito kay Fetch AI. Pero ayan, sa kabuuan ay maganda po yung kanyang development. Ayan, maganda talaga yung kanyang development. Kaya tuloy-tuloy lamang po yung kanyang pag-akyat sa presyo. At kitang-kita po naman po natin dito sa kanyang chart, daily chart time frame, na tuloy-tuloy lamang po yung kanyang pag-akyat. Ayan. Maski nakakaranas po siya ng konting consolidation, pero nagpapatuloy pa rin, nagagawa pa rin po niyang magpatuloy sa kanyang pag-akyat. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.